PBBM mga sangkay, pinalakpakan daw po ng napakaraming mga opisyal ng Japan. Paano nga ba nangyari? Tingnan natin at pag-usapan. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Okay, so ito na nga, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong grabing ginawa di umano ng mga Japanese kay Pangulong Bongbong Marcos. Aba, pinalakpakan daw po ng husto ang ating Pangulo. Paano nangyari yun? Mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ngayon nga mga sangkay, ito ang balita, no? Tingnan po natin, ito po yung pagpasok ni PBBM mga sangkay sa Japanese Parliament. How I wish, how I pray, guys, na sana maging parliamentary system na po tayo. Ito sila mga sangkay, ito po yung parliament building. Diyan po nagdedebate yung prime minister laban po sa kalaban nila, mga sangkay, pero maayos, sobrang tino kasi ganyan po yung parliamentary system. No, kagaya din po ng Singapore at iba pang mga bansa na parliamentary, yung fully yung full parliament. At ito po yung Japan mga sangkay, ito pagpasok ni PBBM sa pambihirang building ng Japanese parliament. Sa makikita po natin, marinig po natin yung masigabong palakpakan. Yan ng mga Japanese laban kay PBBM. Galing, no? Dito nyo makikita yung ni PBBM na marunong talaga siya no, sa international. Alam niya po yung culture, alam niya po kung paano makikisama sa mga prime minister at iba pa pong mga world leaders. Grabe, nakakaano to. Imagine yung mga sangkay, nasa harap po siya ng parliament building o nasa harap po siya ng mga opisyal ng parliament government ng Japan. Alam nyo, sana ganito yung Pilipinas kasi ang parliamentary system talaga, yun po yung pinakamatino na sistema pampolitika mga sangkay at gobyerno. Sana maging ganito yung Pilipinas. Government system, political system, nagiging maayos pag parliamentary system. So ngayon mga sangkay, ito ang balita tungkol dyan. Tingnan natin. Ano nga ba ang ginawa ni PBBM doon? Tapos ang usaping investment, depensa naman ang tinutukan sa nagpapatuloy na 4-day state visit ni PBBM sa Japan. Actually guys, maganda po yung nangyari mga sangkay kasi nagkaroon po ng ang possible ilang billion bang investment yung dadalhin ni PBBM. Hindi po sayang ang pagpunta niya dito kasi maraming mga Japanese na magi-invest sa ating bansa. Pero sana po ay tanggalin na po yung 60-40 na problema po yan mga sangkay natin kasi dahil po sa 60-40 foreign direct investment policy, kakaunti lamang po pumapasok ng mga dayuhan na magi-invest sa ating bansa. Bulok po kasi talaga yung 1987 Constitution. Pero ayun na nga po, yung balita daw, marami mag-i-invest sa Pilipinas ng mga Japanese. And wow, kung mangyayari ito, makakatulong ito sa ating ekonomiya. Pero ito, mga sangkay, matindi din. Ito po ay depensa or Philippines and Japan Defense Agreement.
Yan ang agenda report ni Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Tokyo, Japan. Ivy, ano na ang latest? Yes, Corina, very productive and forward-looking para kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyaring bilateral meeting sa pagitan ng Japan at Pilipinas at ang pinakahihintay na defense agreements and security agreements between the two countries. Unang-una, yung General Security Information Agreement kung saan mag-share ng classified military information ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Pangalawa, yung delimitation of maritime borders o yung formal at legal na boundaries and demarcations between. Grabe oh. Ang dami pong mga Japanese. Ito po yung parliament building kasi nila eh. Dito po nagdedebate, dito po nagkasagawa po sila ng mga pag-uusap kung ano po yung gagawin sa gobyerno sa kanilang bansa. Pinakamaayos, isa po sa pinakamaayos itong sistema ng gobyerno sa buong mundo. Territorial borders. Dito kasama sa defense agreements ng Pilipinas at Japan ng Exchange of Defense Authorities, yung pagbibigay ng warships ng Japan sa atin gaya ng inanunsyo nitong buwan ng Mayo, itong Abukuma class destroyers or destroyers warships ay itong destroyers na ito ay designed for coastal defense at anti-submarine warfare. Galing no? Magbibigay yung Japan. Isipin nyo, dati kalaban po natin yan. Ngayon, isa na po sila sa nagpo-provide para po maproteksyonan ng ating bansa. Samantala, inanunsyo rin nila ang Double Taxation Avoidance Agreement. Although sa ngayon, dahil katatapos lamang ng presko ni Prime Minister Sanay Takaichi at President Marcos, wala pang naibibigay na detalye tungkol dito. Ngayon, nag-express din ng suporta at koordinasyon ng Japan para sa Pilipinas pagdating sa agrikultura at enerhiya. Pero ipasok ko lang, Corina, yung implication nito para sa Pilipinas. No? Nagtanong tayo ng expert opinion ni Prof. J. Batong Bacal from the University of the Philippines College of Law. At ang sabi niya ay it's a good decision for the Philippines to enhance our cooperation with allied countries like Japan. Correct. Dahil inevitably, kung umatake raw ang China sa Taiwan ay hindi naman talaga mapipigilan ng Taiwan at Pilipinas ang manghimasok dito. Dahil apektado ang Pilipinas dito. At sa address ng Pangulo sa harap ng National Diet o yung Bicameral Congress ng Japan, nabanggit ni PBBM ang ika-10 taong anibersaryo ng arbitral ruling natin sa South China Sea case noong 2016, habang tinatalakay ang anyay increasingly complex Indo-Pacific na nagiging resilience test na raw para sa mga bansa at rules-based international order. From the ashes of war, the Philippines and Japan chose reconciliation over division and cooperation over indifference. That choice continues to define our partnership till today. Corina, paninindigan ni PBBM iisa ang pagtingin ng Japan at Pilipinas sa usapin sa laot. Governed by rules, not by force, ang mga teritoryo ng dalawang bansa. Nagpasalamat naman ng National Diet o yung kanilang Bicameral Congress sa pagpapaunlak ni PBBM sa kanilang imbitasyon for a state visit. Ayon sa National Diet leaders, bilang Pearl of the Orient ang Pilipinas, malaki ang kanilang pagpapahalaga sa alyansa ng Pilipinas at Japan. Sa ngayon, yan muna ang latest updates mula dito sa Tokyo, Japan, dahil bukas. Okay, so ayan mga sangkay, no? Isa lamang po yan sa good news na nahatid ng ating presidente ngayon. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.